Maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga video sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. No? Yung pong isang tagahanga ko, lumapit sa akin, sabi niya, Father, pag nakikinig ako sa mga talk mo, nakakatulog ako, sabi. Sleeping pill pala ako. Sabi ko, bakit? Kasi po paggabi, pag marami akong problema, marami akong iniisip, pinapakinggan ko lang, pineplay ko po yung mga video nyo sa YouTube, nakakatulog po ako. Maraming salamat. So maraming salamat po kung sa pamamagitan ko po, naiibsan yung inyong mga iniisip, mga inaalala, inyong mga problema. Maraming salamat po. Chup chup, mua mua. Pero pakiusap ko po sana, wag niyo po akong tulugan ngayon, ha? Na-nominate po kami na Best Catholic Social Male Influencer 2022. Kung napanood niyo po yon sa Catholic Social Media Awards. Kasama ko po dyan si Father Piel Pareha, baka napapanood niyo din po. Siya po ay kapangpangan din, Paris Priest po dito sa Tinabang, sa Magalang. Kasama din po si Boss Sanchez. Yan, matagal na pong nagtoto. Si Father Dave Concepcion. Kilala niyo po ba yung matandang pare? Marunong din po na magumilya. At si Father Fidel Raura, yung pong sa Bulacan. Very lively priest. So ako po ay pinalad na nasama bilang Catholic Social Male Influencer. No? Thank you po. Pero nagtataka po ako, sabi ko, bakit kaya ako yung napili? Tinitignan ko po yung mga audiences. Sino ba yung mga nakikinig sa amin? Well, si Father Piel Pareha, dahil mas bata po siya sa akin, yung mga nakikinig po sa kanya, mga bata-bata, yung mga tinatawag natin Gen Z, mga millennial, no? Dahil din po sa TikTok, sa Twitter. Si Boss Sanchez, sino po mga audiences niya? Yung mga medyo may kaya sa buhay, mga mayayaman, nakaangat kasi palagi po English yung medium ni Boss Sanchez, no? Si Father Dave naman po, dahil matanda na, puro matatanda, mga senior yung mga nakikinig sa kanya. Si Father Raura, dahil palaging kwela, nagpapatawa, yung mga depressed, mga may anxiety, sila po yung mga nakikinig sa kanya, no? Si Father Joel, sino po mga audiences niya? Pinapansin ko po yung mga bumibisita sa akin, tinitignan ko po yung profile picture ng mga nagla-like, nagko-comment, at alam niyo po, napansin ko pagkakaparehas, may common denominator po. Lahat po ng bumibisita, lahat na nagla-like sa akin, ang gaganda nila. Opo. Kahit po yung mga pumupunta sa parokya, ang gaganda, ang gwagwapo, walang pangit na pumupunta po sa akin, no? Kaya po kung kayo ay follower ko, anong ibig sabihin? Maganda ka. Gwapo ka. Amen? Kahit na pangit ka, mag-follow lang po kayo sa akin, gaganda po kayo. Joke lang po. Maraming salamat po. Madalas po pag nakikita nila ako, sabi nila, Father, bakit sa TV parang ang tanda-tanda ng itsura mo? Pero sa personal, ang bata nyo lang po pala, sabi. Father, bakit ang taba-taba niyo po sa TV, sa personal, payat lang po pala kayo, sabi. Kaya sabi ko, parang ang pangit-pangit ko yata sa TV, sabi ko. Mas gusto ko na po yun, no? Yung pangit ka sa TV, gwapo ka sa personal. Kaysa doon sa baliktad. Kaysa doon sa sasabihin sa iyo, Father, ang gwapo mo sa TV, pangit mo lang pala. Hindi po ba? No? Kaya maraming salamat po. Kahit po naghirap tayo sa pandemya, meron naman magandang bunga. Amen? At ano po magandang bunga ng pandemya? Ang bawat mga tahanan ay naging simbahan. Bawat mga cellphone, naging daan, paraan, para ang salita ng Diyos ay mapakinggan. Amen? Kung hindi po nagkaroon ng pandemya, actually, hindi man po ako makikilala.
Kayo lang po yung nakakakilala sa akin kasi bagong pandemya, di ba, nagmimisa po ako dito. Pero ngayon po, hindi na ako nagmimisa dito, pero mas marami po ang nakikinabang, mas marami po ang nakakapakinig ng aking po mga sharing, ng aking po mga homily. At ito pong kailangan dahil talagang marami pong tao ang nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng gabay sa kanilang buhay. Amen? Kaya tinatanong nga po nila kung kailan po ako magmimisa ulit, no? Pagdasal niyo po, sana malapit na. Amen? So, salamat po sa inyong lahat. Ang pamagat po ng aking talk, no, hindi ko po alam kung may flash nila sa inyo, no, parte po ng ating pagninilay-nilay pa rin tungkol sa synodal way, di ba? Ang synod ay yung pakikinig, pakikisama, pagpapatuloy ng misyon, no? Ang pamagat po ng aking talk ay ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Remember the most important thing in your life. Baka sa ating sama-sama, sabay-sabay na paglalakbay, makalimutan natin yung pinakamahalagang bagay sa buhay, no? So, ano po ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay? Hayaan niyo pong umpisan ko ang ating recollection sa pamamagitan ng isang kwento. Noon daw po minsan, merong isang pare nanalo po ng premyo sa raffle draw. Ano po ang premyo? Nagkaroon po sila ng trip to abroad for 3. Pwede po siya magsama ng 2. At sila daw po ay mag-i-stay doon sa Empire State Building, doon sa pinakamataas na building, no? Doon sa 90th floor, presidential suite. At sila po ay itutur sa US. Napakaswerte po ng paring ito. Hindi po ba? Kaya very excited, niyaya po ng pari yung dalawa niyang kaibigan. Sumakay po sila ng eroplano. Yung eroplano naglanding sa Amerika, sinundo sila ng limousine. Dinala sila ng limousine doon sa Empire State Building, doon po sa New York. Pagdating po nila, dala-dala nilang kanilang mga bagahe, doon sa counter, sa reception, sabi, "Father, there is a problem." Sabi, "What problem?" Tanong ng pare. "We have your room, but the elevator is broken." Sabi. So, ano kailangan nilang gawin? Sira daw po elevator. Meron naman hagdanan, hindi po ba? So, kailangan nilang umakyat papanik doon sa 90th floor, doon sa kanilang room. Dala-dala yung kanilang mga bagahe. From first floor to 90 floors. Basically, parang 100 po na palapag. Amen? No? Wala po silang magagawa. Ganon talaga ang buhay. Ang gagawin nila, kailangan nilang umakyat. Kaya dala-dala po nila yung kanilang mga bagahe, pero bago sila umakyat, nag-usap muna sila. Sabi nila, para hindi tayo mainip kasi 90 Yung first to 30, yung isa, magpapatawa. Magjo-joke. Okay? Yung pangalawang pare, pag nandun na sila sa 31st, hanggang doon sa 60th floor, siya naman daw po ay kakanta. No? Kakantahan sila. Pagdating po doon sa 61st, hanggang po doon sa 90th floor, anong gagawin ng isa? Magkukwenta daw po siya ng inspirational message o inspirational story. Isang makabagbag damdamin na kwento na talagang mapapaiyak sila. Okay? Siyempre po, no? Pare sila, di ba? Nag-i-inspire ka, magpapaiyak ka ng tao. Hindi po ba? No? So, yan po yung pinag-usapan nila ng 3 pare. So, nag-umpisa po yung unang pare, no? Habang mapanik sila, umaakyat sila, dala-dala nilang mga bag nila, no? Nagtanong po yung pare, sabi niya, "Ano ang tawag mo sa buntis na pusit?" Tanong niyo po, ano? Positive. Buntis na pusit. Positive. Ano daw po ang tawag niyo sa bagong CR? Tanong niyo po, ano?
E de banyo. O di ba bago? Ito po, siguro hindi nyo alam ito. Anong tawag nyo sa kuto ng kalbo? Hindi nyo alam? E de homeless. Walang buhok eh. Ano daw po ang tawag nyo sa matabang pating? E de fatting. Ano po ang tawag nyo sa matabang bubuyog? Tanong nyo po ano? E de chubby. Chubby. O ito po, ano po ang paborito na kulay ng mga ibon? E de birdie. O pansinin nyo po yung mga katabi nyo, ha? Pag hindi po tumatawa yan, no? Bigyan nyo po ng pamasahe. Bantayan nyo po, baka mamayang 12 o'clock, tumawa yan, no? Mahina lang yung internet, hindi pa naglo-load. Anyway, so, joke lang po, no? Pampatawa lang, no? Diba, habang tayo naglalakbay, kailangan naman, meron tayo libangan. Di po ba, no? Kaya lang, ito pong pangalawa, sabi niya, okay, ikaw naman, nandun na sila sa 31st floor, papunta po sila dun sa 60th floor. Oh, magkanta ka naman, sabi niya, no? Kaya nga po, meron po siyang cellphone, i-share ko po sa inyo, no, yung kanyang kinanta. Pero po kasi nagre-request sa akin eh, Father, pag nagre-recollection ka, pagkanta mo naman kami, sabi na. Kaya kumanta po ako. Anyway, kasama lang po sa kwento, di ba? Pag naglalakbay tayo, maganda din na may musika, hindi po ba? Para saan? Para hindi ka mainip. Pero tandaan niyo po ito. Ano sabi po ni San Agustin? When you sing, you pray twice. Sabi po niya. Pag ikaw ay kumakanta, 2 kang beses nagdarasal. Pero may dinagdag pa po si San Agustin doon. Tandaan niyo ito. Hindi lang yung when you sing. Sabi niya, when you sing well, you pray twice. Importante po yung well, no? Kasi yung mga iba sa atin sintonado. Amen? No? Ha? Pag sintonado ka, no? Ano pong dapat gawin? Magbasa ka na lang, maglektor ka na lang, no? Huwag ka nang mag-choir, no? Joke lang po, no? Anyway, so, nung nakarating po ng 61st floor, dahil sa kantahan, meron po doon sa cellphone, karaoke, nakarating na sa 61st floor. Ano pong ginawa nung pangatlong pari? Anong gagawin niya? Magkukwento siya ng nakakaiyak. Bago sila makarating doon sa 90th floor, sabi po ng pare, nung minsan, may isang pare, nanalo siya ng premyo. Trip for 3 sa abroad, sa Amerika. At sila daw ay mag-i-stay sa Empire State Building doon sa 90th floor, presidential suite. Huh? Kaya niyaya niya yung mga kaibigan niya, 3 sila, sumakay silang eroplano, naglanding eroplano sa Amerika, sila'y sinundo ng limousine, dinala sila ng limousine sa Empire State Building. Pagdating nila, sinabi, doon sa reception, sira daw yung elevator. Kaya kailangan nilang umakyat doon sa 90th floor, dala-dala nila kanilang mga bagahe. Bago sila umakyat, pinag-usapan nila yung una, magjo-joke, yung pangalawa, magkakanta, yung pangatlo, magpapaiyak, magkukwento ng inspirational message. Inspirational story. Kaya yung una, nag-joke kahit na corny. Yung pangalawa, kumanta, nagkantahan sila. Yung pangatlo, nagkwento siya, malapit na sila sa kwarto, nasa tapat na sila ng kanilang pintuan, nandyan na sila sa kanilang kwarto, hanggang nakalimutan nung nagkwento, nakalimutan nila ang susi ng kwarto nila. At bigla daw umiyak ang 3 pare. The point is, my dear friends, no, the point is, we may be journeying to a destination. Pero baka pagdating mo doon, hindi ka naman pala makapasok. Amen? Alam natin yan.
kung saan tayo papunta. Amen? Saan tayo papunta sa buhay na ito? Tanong ko, saan niyo po gustong makapunta? Sa langit. Amen? Meron po ba dito gusto mapunta sa impyerno? Wala. Hindi po ba? Pero baka naman, pagdating mo sa langit, hindi ka papasukin. Bakit? Wala kang susi. Nakalimutan mong susi. At ano ba ang susi ng langit? Tanong ko po sa inyo, ano sa tingin niyo? Ang susi ng langit, sulat niyo po ito, tandaan niyo ito, ay ang krus ni Jesus. Amen? Kaya tignan niyo po ang krus. Korteng susi. Yan ang susi ng langit. Hindi po ba? Nasa ng hawakan? Nandun sa taas. Yung nasa baba, yan yung susi para mabuksan. Ano ang pintuan ng langit? Ha? Anong mababasa niyo sa Ebanghelyo? Siyang nagsasabi, I am the gate. Ako ang pintuan. Sino yon? Si Jesus. Amen? Ang Panginoong Hesukristo. Ayan ang susi. Ayun ang pintuan. Si Apo. Pag nakapasok ka sa Kanya, ano sinasabi niya? Makakasama natin ang Ama. Sama-sama tayo sa ligaya ng langit. Tandaan niyo po yan. Maraming kwento na ganyan ng ating Panginoon. Kumakatok sila, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. Pero sasagot daw ang Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Bakit hindi sila kakilala? Anong naging problema nila? Nakalimutan nila ang susi, nakalimutan nilang pintuan, ibig sabihin, nakalimutan nilang sumunod sa Panginoong Hesukristo. Nakalimutan nilang makinig at buhayin ang pinapagawa ng salita ng Diyos. Amen? John 3:16. Ano po ang sabi? Memorize natin yan. For God so loved the world, He sent His only Son, so that anyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Ano daw ang pinadala ng Ama? His only Son. Hindi nagpadala ang Ama ng isang panalangin. Hindi nagpadala ang Ama ng isang gusali. Hindi nagpadala ang Ama ng isang PPC, CPC group, ng LECCOM group, ng mga EMDC. Amen? Hindi nagpadala ang Ama ng isang altar. Ano ang pinadala ng Ama? Isang anak. Napaka-importante pong matandaan niyo yun. Pag wala ang anak sa iyo, pag wala ang Panginoong Hesukristo sa inyo, sama-sama man kayo, LECCOM, mga altar servers, mga EMDC, ikaw ay nagdedebosyon, no? Palagi Friday, nandito ka kay Apo. Pero, pinuntahan mo si Apo, iniwan mo si Apo, pagbalik mo sa bahay nyo, inalis mo lang iyong sungay, babalik mo na naman ang iyong sungay. Amen? Hindi ka rin makakapasok sa langit. The most important thing, remember, the door, the key, Jesus on the cross. Amen? No? It is the only way. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Pero ang pagkakamali natin madalas, we find other way. Amen? At napakaganda po ng sinabi ng isang pilosopo. There are 4 gates to hell. Sulat niyo po ito. There are 4 gates to hell. May 4 na pintuan ng impyerno. Pero bago yon, di niyo po ba napansin sa kanta, there is only a staircase to heaven, but there is a highway to hell. Diba? Stairway to heaven. Alam niyo po yung kantang yon? Pero merong isang kanta, highway to hell.
mas makipot yung papanik sa langit, pero yung papunta sa impyerno, napakaluwang. Hinanda na ng demonyo dahil alam niya, marami ang darating. Highway, tapos tingnan niya po, isa lang ang pintuan sa langit, pero 4 daw ang pintuan o gate sa impyerno. Ang dami. What are the 4 gates of hell? At ito po yung gusto kong ipaalala sa inyo. Baka naman, ang hawak-hawak mo ay ang susi papunta sa impyerno. Amen? Mag-ingat ka. Number 1, isulat niyo po ito. No? Pride. Ano yung una? Pride. Ang unang-unang kasalanan na nangyari sa ating kasaysayan, bago pa man ang kwento ng tao, nangyari daw sa langit, pride. Sinong unang nagkasala? Isang anghel. Ang pangalan niya, si Satanas. Dahil ayaw ni Satanas na ang Diyos lalangin ang tao. Nainggit daw si Satanas, bakit ang tao minamahal ng Diyos, ako hindi? Gusto niyang nagrebelde si Satanas para maging mas mataas siya sa Panginoon. Amen? Anong ginawa ng Panginoon? Binabagsak siya. Kaya merong kasabihan, destruction follows after pride. Nagkakaroon ng kasiraan, ng kabiguan, pagkatapos ng kataasan. Ano ang sabi ng Panginoon? Those who exalt themselves will be humbled. But those who humble themselves will be exalted. Saan dinala si Satanas? Sa impyerno. Take note of this. Napakaganda po nito. Hell was made for Satan. Hell was never made for us. Amen? Ang ganda po, no? Ano ang ginawa ng Diyos para sa tao? Paraiso. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ang ginawa ng Diyos para sa tao, paraiso. Pero bakit merong tao na nakakarating sa impyerno? Kasi ito yung mga taong nire-reject nila, kalupa ni Satanas, kamukha ni Satanas, yung pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Bakit wala ka sa langit? Ayaw nila sa langit. Amen? Bakit hindi sila nakarating sa langit? Kasi ayaw nilang makinig sa Diyos. Iba ang hinawakan nilang susi. Nandyan si Kristo, naririnig nila si Kristo, pero hindi sila lumalapit sa Kristo. Amen? Isa sa magiging dahilan bakit ikaw ay mapupunta sa impyerno dahil sa kataasan ng iyong loob. At madalas, hindi naman ibig sabihin ikaw ay malapit sa simbahan, ikaw ay mapagdasal, ikaw ay palasimba na wala ka ng pride. Madalas nga, unang-una, sa pinaka-ma-pride na tao, matataas na loob ng mga tao, ay yung mga taong palasimba, mga taong nagsaserve, mga taong simbahan. Amen? Kamukha po ng kwento. Hindi ko alam kung narinig nyo ito. 3 babae, 3 ina, nag-uusap sila. No? Nagpapatalbugan. Sabi nung isa, alam nyo mga kumare, itong aking anak, pag dumadaan, nagmamano yung mga tao sa kanya, sinasabihan siya, Reverend. Ba? Sino ba yung anak mo? Yung anak ko, diakono. Ko-ordain pa lang niya. Kaya ang tawag sa kanya, Reverend. Ha? Yung pong pangalawa, ayaw magpatalbog, ayaw magpatalo. Sabi, wala ka sa anak ko. Dahil yung anak ko, pag dumadaan, tinatawag sa kanya, Your Excellency. Ha? Sino yung anak mo? Bakit Your Excellency? Obispo yung anak ko, sabi niya, no? Ha?
obispo daw. Yung pangatlo, wala kayo sa anak ko, sabi niya. Dahil pag dumadaan yung anak ko, lahat ng mga tao, sinasabi, nagmamano sa kanya, Your Eminence. No? Your Eminence. Sino yan? No? Kardinal. Kardinal. Wow. Kardinal. Yung pong pang-apat na ina, nakikinig. Nakikimarites, sabi niya. Wala kayo doon sa anak ko. Pag napadaan yung anak ko, hindi lang nagmamano yung mga tao, malayo pa lang napapasigaw sila. Diyos ko po! Sabi nila, no? Bakit Diyos ko po? Ano pang mas mataas sa kardinal? Santo Papa ba yung anak mo? Bakit sinasabi nila, Diyos ko po? Dumaan daw po yung anak niya. Nakita nila, ang pangit. Diyos ko po! Sabi nila. Mapapasigaw ka talaga. Ang itim-itim, ang laki-laki ng ilong, no? Diyos ko po, ang pangit, sabi. Pero totoo po yan. Minsan tayo mga taong simbahan, ang tataas ng ating loob, patalbugan tayo. Amen? No? Sa mga nagbabasa na lang nga, di po ba? Pinagbabawal na sila'y nakatingga. Pero meron mga iba, ang titigas ng ulo. Pag nagbabasa sila, para bang nakatingga silang chandelier. Pag nagbabasa, kinukusog-kusog pa yung kanilang mga tingga. Pagbasa mula sa libro ni Daniel. Meron mga iba, punong-puno ng ginto. May hepatitis. Hindi po ba? No? Pinagbabawal mo na, huwag kayong mag-high heels. Pero gusto naka-high heels. Kaya nga pag umaakyat, parang Miss Universe, umaakyat. Bawal mag-high heels. Kung hindi, mahuhulog ka. Hindi po ba? No? Madalas nag-aaway. Bakit? Sa mga santo. Gusto punong-puno ng bulaklak yung santo. No? Hindi mo na makita yung santo, naging garden na. No? Ha? Pero, mag-ingat po kayo. Because one of the detestable sins, kinamumuhian ng kasalanan ng Diyos ay ang pride, kataasan ng loob, pagmamalaki. Lalong-lalo na yung pagmamalaking minamaliit mo ang iba. Anong tawag doon? Self-righteousness. And write this down, my dear friends. It does not mean that when you know the sins of others, you are holy. Hindi ibig sabihin, alam mo yung pagkakasala ng iba, na banal ka na. Amen? Bakit? Pag ba alam mo kung sino yung mga pulelat sa klase, tumatalino ka? Hindi. Hindi po ba? Ibig bang sabihin, kung alam mo kung sino yung mga mautang, ikaw mayaman ka na? Wala kang utang? Hindi po ba? Hindi ibig sabihin, alam mo yung mga, kilala mo yung mga magugulong pamilya, maayos ng pamilya mo? Hindi. Hindi ibig sabihin, alam mo kung sino yung mga may kalaguyo, yung mga asawa nila, na kayong dalawang mag-asawa, labing-labing na kayo, mabuti na kayo sa bawat isa? Hindi po ba? Kahit na alam mo yung pagkakasala ng iba, tandaan mo, ikaw, may kasalanan ka pa rin. Amen? At kailangan magpakumbaba ka kasi tandaan mo ito, ang pagkakaiba mo lang sa ibang tao. Yung ibang tao minsan nabubulgar yung kasalanan nila. Ikaw, hindi pa nalaman ang kasalanan mo. Amen? Ang hilig natin magchismis sa problema ng ibang tao. Amen? Kung ikaw kaya pinagchismisan ng ibang tao, gusto mo? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, magpakumbaba, magpakumbaba.
At wala ng ibang pinakamagandang klaseng pagpapakumbaba ay yung pagkukumpisal sa Diyos ng kasalanan mo. Madalas po, nung ako'y nagpapakumpisal dito, minsan meron mga pumapasok, inasabi, Father, yung asawa ko po kasi, palagi akong inaaway, daming bisyo, ginagastos yung mga pera namin, hindi na natuto. Sabi ko, sino po ba nangungumpisal? Kayo o yung asawa niyo? No? Kumpisal mo yung kasalanan mo. Merong lumapit sa akin, sabi, Father, I confess, I love you. Diyos ko po, sabi ko. Hindi ko alam kung ano po sasabihin ko. Kasalanan ba to? Ano ba sasabihin ko? Okay lang po sana eh. Kaya lang, ang tanda na ako. Patawarin! Pero hindi po ba, pag nakalaman ka ng pagkakasala ng iba, what is the proper attitude? Ano ang tamang ugali? Ang tamang ugali ay awa. Di po ba? Maawa ka naman sana. Kasi, hindi nangyari sa'yo kung sa'yo nangyari yon. Di po ba? Swerte ka lang, hindi pa nangyari sa'yo. Maawa ka. Pag nagkasala ang mga anak nyo, ano po ang nararamdaman nyo? Dalawa. Una, sigurado, galit, inis. Pero pagkatapos nun, di ba, maawa ka pa rin sa anak mo. Amen? Sino ba sa atin dito ang perpekto? Wala. Tayong lahat nagkakamali. Amen? Kaya nga, wala kang karapatan na magmalaki sa iba. Amen? Kung nga ang Diyos hindi mapagmalaki, ikaw ginawa ka lang niya, sino ka ba para magmalaki? Amen? One gate of hell is pride. Self-righteousness. Matutong magpakumbaba. The second sin, the second gate to hell, ano po? Lust. Lust. Pagnanasa. Di po ba? No? Nung paminsan merong isang kwento tungkol sa mga madre nagko-confess sa pare. Father, makasalanan ng aking mga mata, sabi. No? Pag nakikita ko po yung pare nagmimisa, nai-inlove po ako sa kanya, sabi. Sabi ng pare, Sister, go to the holy water, wash your eyes. No? Dumating yung isang madre, Father, hindi ko po mapigilan yung aking mga kamay. Pag nakakakita ko ng pera, nangungupit ako. Ay, sister, go to the holy water, wash your hands. No? Pangatlong madre, dumating, Father, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Chismosa ako, sabi. No? Ay, sister, go to the holy water. Gargle, sabi. Kita lang, ganun, no? Hinahanap daw po si Mother Superior. Nasaan? No? Pagkatapos mag-confess, nakita nila doon sa holy water. Nagtitimba, binubuhos sa katawan. Ano kayang kasalanan? Joke lang po, no? Pero bakit mahalaga ang malinis tayo? Ang walang pagnanasa ng pangangatawan. Tandaan niyo po ito. Kasi ang katawan na ito, iiwan mo. Iiwan mo. Pag meron kang palaging pagnanasa, anong ibig sabihin?
mas mahal mo ang katawan na ito kaysa sa iyong espiritu at kaluluwa. Amen? When you have lust in your life, it is difficult to be spiritual. At aminin natin lahat tayo, mayroong struggle na ganyan. Di po ba? No? Kahit na matanda. No? Sabi ng matandang pare, Diyos ko po, nakailan na akong kapaya. Hanggang ngayon, hindi pa umuubra, sabi. Normal. Tao tayo, mayroon tayong nararanasan, mayroon tayong nararamdaman. Pero mag-ingat tayo, mag-ingat kayo. Baka sa pakikinig mo ng lust, pagnanasa, nakalimutan mo yung pinakamahalaga, yung kaluluwa mo. Baka mas piliin mo pa na ikaw ay maisama ng iyong katawan, mailibing sa lupa, hindi ka makarating sa langit. Amen? Yan yung mahalagang tandaan natin. At para maalis natin ang pagnanasa, ang lust sa atin, isa lang kailangan. Ano po yon? Disiplina. Amen? Pag wala kang disiplina, talagang mahuhulog ka sa pita ng laman. Amen? At nag-uumpisa ang disiplina sa paglayo mo dun sa pagkakasala. Lumayo ka sa tukso. Amen? Para bang gusto mong mag-diet, gusto mong pumayat, pero meron kang chocolate cake sa rep. Amen? Gusto mong pumayat, gusto mong sumeksi, pero palagi ka naman pumupunta sa mga sisigan, no, restaurant, kikita mo, nagsiserve ng crispy pata. Paano ka magda-diet? Paano ka magiging malinis sa iyong kaluluwa? Very available sa internet, hinahanap mo pa. Amen? At palagi, at sinabi ko po ito, pag ikaw ay natutukso, ano ang panlaban sa demonyo? Dasal. Hindi lang kahit anong dasal. Dasal na galing sa Biblia. Dahil ang ating Panginoon, nilabanan niya ang demonyo, ano ang gamit? Yung Biblia. Verses, versikulo sa Biblia. Kaya sabi ko, ang magandang dasal, dalawa. Base sa Biblia. Ama namin, no? Bapo Maria, Abaginong Maria. Galing sa Biblia yan. Turo ng ating Panginoon. Pag natutokso ka na, pray the Our Father. Pag may nakikita ka, nakakatukso sa iyo, pray the Hail Mary. Amen? No? Baka mamaya niyan, pag dumaan ako, Our Father in heaven, Lord, be your name. Nakita si Father Joel, Abaginong Maria. But joking aside, totoo po, may nararamdaman tayo. Pero, bakit kailangan mong malabanan ang nararamdaman ng iyong katawan? Kasi nga may mas mahalaga pa, ang iyong kaluluwa. Kasi hindi naman lahat ng iyong nararamdaman tama. Maaring totoo, maaring tunay, pero hindi ito tama. Amen? Naiihi ka. Totoo. Pero ang tanong ko, iihi ka ba dyan sa upuan mo? Amen? No? Crush ko si Father. Gusto ko siyang halikan habang nagmimisa siya. Totoo. Pero tama ba? Meron na po lumapit sa akin ganyan. Pagkakita pa lang sa akin, bigla na ako niyakap. Hinalikan ako. Di ko na makakilala. Father, wag po kayo mag-alala. Naka-face mask naman po ako, sabi. Tunay, totoo. Pero tanong mo, tama ba? Dahil may mas mahalaga pa kesa doon sa nararamdaman mo. Amen? Amen. Avoid the gate of lust. It will bring you to hell. Amen? Pangatlo,
The third gate to hell, anger, sama ng loob. At madalas tayo mga taong simbahan din, hindi naman ibig sabihin malapit ka, palagi nagdadasal, wala ka ng galit, wala ka ng sama ng loob. Amen? Kamukha po nung minsan may isang kwento na naman. Isang madre, umiiyak daw po, nakaluhod sa loob ng chapel. Umiiyak. Napadaan daw po si Mother Superior, yung matandang madre. Bakit kaya umiiyak itong madreng ito? Si Sister Angelica, bata-batang madre. Pinakikinggan. Yung madre nagdasal, sabi, Panginoon, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Sabi, ano kaya problema ni Sister Angelica? Kaya ito pong si Mother Superior nakaisip. Nagtago sa sacristy sa likod ng simbahan. Pagkatapos, kinuha daw yung mic, sinindihan. Kumbaga, siya daw si Jesus, nagsasalita. Kaya pinakikinggan niya si Sister Angelica, sabi, Panginoon, sagutin mo ako. Anong gagawin ko? Bigla sumagot daw yung matandang madre sa likod. Sabi niya, Sister Angelica, ano yun? Anak, sabihin mo sa akin. Ay, nabigla itong madre. Jesus, kayo po ba yan? Sumagot daw po. Si Mother Superior, sabi niya, oo, ako ito. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin anong problema mo. Sumagot daw po yung batang madre. Sabi, hindi ko na po kaya, Jesus. Gusto ko na pong lumabas dito sa kumbento. Kaya mo yan? Sabi po ni Mother Superior. Kung ako nga pinako sa krus, nakayanan ko ang lahat. Ikaw pa kaya mo yan? Sabi, hindi ko na po kaya. Sabi gano'n ng madre. Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Sabi po ni Mother Superior, matutulungan kita. Biglang sumagot daw po itong madre. Sabi, ang problema ko po, Jesus, si Mother Superior, yung matandang madring napakabuwisit, palaging nagbubugnot. Alam niya po, dahil sa tanda siguro niya, palaging wala sa mood. Minsan po, nagkakasala ako sa isip, gusto po siyang lasunin, sabi niya. Ano pong gagawin ko, Jesus? Sabi po ni Sister Angelica. Sumagot daw po si Mother Superior, si Jesus, sabi niya, Sister Angelica, maganda nga lumabas ka na kung hindi sasabulutan kita, sabi niya. Lahat tayo nagagalit. There is no exemption. Nobody is exempted from being irritated and from having anger in their hearts. Pero ito po yung iwasan niyo. Resentment. Sama ng loob. Kasi nakautos din po yan eh. Mababasa niyo po yan sa kasulatan. Always, no? You avoid resentment. Di ba sinasabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay nag-aalay, naalala mo yung iyong kapatid, meron pala siyang sakit ng loob sa iyo, anong gagawin mo? Iwan mo muna yung alay mo, pagkatapos makipag-ayos ka muna dun sa iyong kapatid. Kasi, walang kwenta yung pag-aalay mo kung meron kang sama ng loob. Amen? Kaya napakahalaga, pag tayo ay nagsisimba, doon pa lang sa umpisa, I confess, sinasabi mo, no? Inaamin ko, nagkukumpisal ako. Confess your sin kung meron kang sama ng loob, because the Lord cannot accept your praise if you have a heavy heart. Amen? Linisin mo, kaya nga dinudugdog natin eh, no? Inaalis mo yung dumi ng galit, inis at sama ng loob sa iyong kalooban. Remember this, of all of the emotions, anger is the most toxic. Toxic ibig sabihin, lason. Bakit po ang dami po nagkakaroon ng heart disease? May sakit sa puso nila. Tanungin niyo po, sinong kagalit mo? Kanino kagalit? Kanino ka naiinis? Sasabihin. Pag may galit ka, may chemical sa ating katawan na pro-produce. Kaya tumitigas yung puso mo, kaya nga naaatake ka. Amen?
Ano daw po ang larawan ng galit? Ang ganda po nito. Pag galit daw po kayo, imagine niyo po ito, isipin niyo ito. Para ka daw sa sakyan na pinupush mo yung go, yung gas, at the same time pinupush mo yung stop. Ganun po yun. Di ba? Pag galit ka, gusto mong sumugod, pero pinipigilan mo yung sarili mo. Anong mangyayari sa sasakyan? Pag ginogo mo siya, dinidiretsyo mo, inaarangkada mo, pero pinipigilan mo, ini-stop mo, pagsabayan mo yung go, yung gas, at saka yung stop. Ano mangyayari sa makina? Masisira. Yan yung nangyayari sa atin. Hindi po ba? Nasisira ang isip mo, nasisira ang disposition mo, nasisira ang pangangatawan mo dahil sa galit. Kung may galit ka, let go. Ang nakakatawa sa atin, pansinin niyo po, yung mga kinakagalit natin minsan walang kakwenta-kwenta. Amen? Kamukha nung kwento ng ating Panginoon, yung hindi mapagpatawad na alipin. Yung alipin pinatawad siya sa utang niya sa hari, naalala niyo po kwento yun, 1 million. Tapos, nung nakalabas na siya, nakita niya yung isang alipin, may utang daw sa kanya, 20 pesos. Galit na galit, kinwelyuhan, pinagbubugbog, pinakulong. 20 pesos, comparison to 1 million pesos. Ganyan tayo, aminin natin. Hindi po ba? Merong mga iba, may kakilala ako, galit na galit sa kakumari niya. Bakit? Anong pinagmulan? Hindi lang siya sinama na lumabas. Nakita niya, nagmakdo sila, hindi ako sinama. Kaya hindi na pinapansin. Bato-bato sa langit ang tamaan. Tampo. Amen? Napakaliit na bagay, nagtatampo. O minsan, nangyayari po ito sa simbahan. Yun lang kinuha yung upuan niya, nagagalit. Di ba sa simbahan, meron tayong mga paboritong upuan? Gusto mo doon ka palagi nakaupo? Bakit? Nakaulma na yung puwet niya doon eh. Di ba? Tagal na nakaupo. Tapos makikita, merong iba nakaupo, gagalit. Di po ba? No? Kung minsan yung mga asawa, makikita lang, may kasamang ibang babae, magagalit na agad. Pinaghihinalaan na agad. Babae mo yan, no? No? Nakasama lang sa picture. Di po ba? Nakita umuwi. May buhok ng babae. Girlfriend mo to, no? Sabi. Oh? Ha? Hindi. Siyempre, sumasakay ako sa MRT. Iba-iba yung mga tao doon, no? Isang araw, nakakita na naman ng buhok. Puti yung buhok. Matanda yung girlfriend mo, no? Sabi. No? Ha? Yan ang pangatlong araw, wala na makita si Mrs. Anong sabi? Kalbo yung babae, no? Sabi. Napakaliit na bagay. Minsan hindi pa natin mapatawad. Amen? Tanungin niyo yung mga sarili. Ano yung mga maliliit na bagay na hanggang ngayon hindi mo mapatawad? Kung yung mga salasalita na lang, pabayaan nyo na po yan. Amen? Pag may nagsalita na masama sa inyo, ganito na lang isipin nyo. Bad breath nila yon. Di ba? Yung mga masasama magsalita, bad breath. Bakit sumasakit ka sa bad breath? Amen? Ano ang mas masarap? Anong mas maganda sa buhay? Yung wala kang galit o yung meron kang sama ng loob? Yung wala kang galit, hindi po ba? No? Imagine mo na binabaon mo na, kinakalimutan mo yung galit mo. Mas maganda pa, gawin niyo po ito. Isulat niyo lahat ng galit niyo. Ginawa ko na po ito sa buhay ko. Sunugin niyo. Pag nagsusunog ka, saan napupunta? Sa impyerno. Amen? No? Kaya ngayon mga kaluluwa, di ba, minsan,
Susulat natin pag November 1, tapos susunugin. Pinapahinto na po namin yan. Kasi, susunugin mo yung mga, sinusunog, nasusunog yung mga kaluluwa, sa impyerno, maganda, baon nyo. Amen? Baon na lang, huwag nyo na sunugin. Sunugin mo yung galit mo, kalimutan mo na. Hindi maganda yan sa iyong buhay. At tandaan mo ito, the longer that you spend on your anger, the shorter you will have for a happy future. Where is anger? It is on the past. Pag galit ka, merong bagay na hindi mo makalimutan sa nakalipas. At pag nagbubuhay ka sa nakalipas, anong nakakalimutan mo? Yung ngayon. At yung kinabukasan. Amen? So the third gate to hell is anger. Review po natin. Isa na lang kasi natitira. Ano pong unang pintuan sa impyerno? Pride. Pangalawa, lust. Pangatlo, anger. Pang-apat, last na lang po natin ito. Greed. Katakawan. Lalong-lalo na katakawan sa kayamanan. Amen? Hindi mo naman madadala yan. Kahit na gaano karami, ang Panginoon siya na nagsasabi. Amen? Pero minsan, kahit na matagal na tayo sa simbahan, hindi pa natin natutunan yan. Meron po akong kaibigan na pare, pumunta po sila sa Holy Land, kwento niya. Dahil mga mayayaman yung mga kasama niya, no? Pumunta daw po sila doon sa Jordan River, kung saan daw po bininyagan ang ating Panginoon. Habang nandun daw po, nilulublob, no? Isa-isa, para daw binyagan ulit, para maranasan, no? Di ba, napakaswerte mo. Kung saan bininyagan ang ating Panginoon, kung saan siya nilublob, no? Kung saan siya namamalagi, mararamdaman mo din yun. Ito pong isang mayaman, nilulublob daw niya, no? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ilulublob na daw yung ulo. Sabi, Father, sabi po nung babae na mayaman. Bakit? Sandali lang po, wag niyo po akong lublob. Sabi, bakit? Bago po yung mga pilik mata ko, sabi ko. Baka po maalis. Sabi. Ano ba naman yan? Sabi ng pare. Ang tagal kong pinaparating ang banal na Espiritu. Mas mahalaga pa yung pilik mata mo, sabi. Wisik-wisik na lang, Father, sabi. Ngayong isa po, nilulublob din. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Binababa na. Nagpa-stop din. Father, sabi din po ng babae. Bakit? Bago po yung ilong ko, sabi. Kariritoke lang po, sabi. Baka din po maalis, sabi. Yung isa daw, confident, nagpalublob, no? Dahil pag kayo'y lulublob doon, meron pong gown, puting tela lang. Pag ahon, Diyos ko po, yung pare na iskandalo, nakabikini ba naman? Litaw na litaw, no? Pinagmamalaki, Father, prepared ako, sabi. Pero tingnan niyo po, no? Minsan, mas mahalaga pa sa atin ang kayamanan kaysa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. But remember this, do not invest on things that do not have eternal value. Ang ganda po nun. Huwag kang mamumuhunan o huwag kang hahawak sa mga bagay na wala naman halagang magpasawalang hanggan. Baka ang halaga nila dito lang, pero ang halaga nila hindi mo magagamit sa susunod na buhay. Hindi ko po sinasabi na dapat tayo magpakahirap. Amen? Dahil wala po sa Biblia ang sinasabi na dapat ikaw maging mahirap. Ang sinasabi ng Panginoon, magbigay ka sa mga mahihirap. Okay? But never sinabi ng Panginoon, maging kang dukha, maging kang mahirap. Ang sinasabi niya, mahalin natin ang mga
mahihirap. Amen? Ang gusto ng Panginoon, tayong lahat mayaman. Amen? Bakit? Kasi sino bang magulang ang gusto niyang makita ang kanyang mga anak na naghihirap? Amen? Sino ba ang ating ama? Sino ba ang ating magulang? Ang Diyos. Tayo ang mga anak ng Diyos. Masaya ba ang Diyos pag nakikita niya, naghihirap ka? Hindi. Pero bakit ka naghihirap? Naghihirap ka dahil may nakalimutan kang napakahalaga. Ano yung napakahalaga na kalimutan mo, kaya hindi napupuno ang buhay mo? Sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you besides. Hindi ka dapat maghirap, pero naghihirap ka dahil you have not sought the kingdom of God and the righteousness of God. Hinahanap mo pa rin yung material na bagay na nauubos, ninanakaw, nalulusaw. Pero hanapin mo unang-una kaharian ng Diyos. Unahin mo kagustuhan ng Diyos. Yayaman ka, aangat ka, aasenso ka, mapupuno ka sa buhay mo, bebendisyonan ka ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po ito. Philippians 4, chapter 13. Philippians 4, chapter 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Kaya ko ang lahat ng bagay kung nandyan si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Underline that. I can do all things. Hindi niya sinabing some things. Hindi niya sinabing one thing, few things. Ang sinabi niya, all things. Lahat. Sky's the limit. Imagine mo, sige, gaano kalaki ang bahay mo, saan ka gustong pumunta na bansa, saan ka gustong bakasyon, anong gusto mong makamtan ng mga anak mo, all things. But what is the key? Christ who strengthens you. Pagkakamali ng marami sa atin, inuuna, no? Kumita, inuuna, kayamanan, hinuhuli ang Diyos. Pero tandaan niyo ito. If you take care of the things of God, God will take care of your things. Ingatan mo ang mga bagay-bagay ng Diyos at iingatan ng Diyos ang bagay-bagay sa buhay mo. Walang imposible sa Diyos. Naalala ko nga po itong aking ina. Nung ako po ay nag-aaral, nagkasakit, nagkaroon po ng hepatitis yung aking ina. Nakakain po ng pansit na sira. Nirush po namin siya sa St. Luke's. Wala pong magawa yung mga doktor. Kasi ang gamot lang daw po sa hepatitis, pahinga, pagkain. No? Napakamahal. Nung binabayad namin sa ospital, wala naman palang gagawin yung doktor. Wala naman palang gamot. Dapat lang magpahinga, kumain. Restless yung aking ina. Bumababa na pong bumababa yung platelets niya. No? Wala po akong magawa. Kung hindi yung magdasal. Di po ba? No? Magdasal, magdasal. And just like a miracle, the next day, gumaling. Kaya nga po, ganyan din po, pag tinatago, pinagdarasal ko yung mga tao. Meron po akong binless ngayon, inanoint, walang-wala na. Walang-wala na. Cancer. Nangayayat na talaga. I was praying to the Lord. Pag nagdadasal po ako, ito'y sinasabi ko, not my will, but your will, O Lord. Kayo po nagbibigay lahat ng kapangyarihan, lakas, buhay. Walang makakapagbigay ng buhay sa taong ito. Walang pera, walang ari-arian, walang kayamanan, walang kapangyarihan ng mundong ito kung hindi ang grasya niyo. Kala ko po wala na.
hanggang binalita sa akin, Father, nakakain po ulit. Father, tumataba po. Diba? Kasi ano yung sikreto? All things in Christ. Amen? Without Christ, there is no heaven. Amen? Kaya nga, on the last word, seven last word, the second word, ano sabi ni Jesus? Truly I say to you, you will be with me today. Oh my, my. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a silence call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm out. In paradise. It is only with Jesus that you can experience paradise. Apat na pintuan ng impyerno ang iwasan mo. Ano? Una, pride. Pangalawa, lust. Pangatlo, anger. Pang-apat, greed. Baliktarin mo yung iyong paglalakbay. Magbalik loob ka sa Diyos. At sana, pag nandun ka na sa pintuan ng langit, huwag kang sanang umiyak dahil nakalimutan mong susi. Sana, pag nandun na tayo, magalak tayo dahil hindi natin nakalimutan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Ang susi, ang pintuan, ang krus ni Kristo. Amen? Amen.